Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May ibang tao na ginagawa ng libangan ang paggawa ng tsismis. Sa araw-araw kahit wala naman silang napapala dito. At madalas ang tsismis pa na yon ang nakakasira sa buhay ng ibang tao. Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag binato ka ng isang tao ay gantihan mo siya at batuhin ang tinapay. Ibig sabihin huwag gumanti ng masama sa ating kapwa. Minsan lang talaga sa sobrang sama ng ugali ng ibang tao, ang hirap pigilan ng inis na nararamdaman natin. Hello Papa Dudut, please call me Lara, 34 years old at supplier ng mga tuyo at tinapang bangus dito sa lugar namin sa Dumaguete. Sobrang tagal ko na rin pong nakasubaybay sa inyong YouTube channel. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na nga ba akong tumawa, umiyak, nainis o natakot sa sulat na inyong binabasa. Bastang sigurado lamang ako ay palagi akong may aral na nakukuha sa katapusan ng kwentong yon. Hindi naman nakakayak itong sulat ko Papa Dudut, pero sigurado ako na may aral ito na maiiwan sa ating mga tagapakinig. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko nang lumipat na kami ng asawa kong si Jude dito sa isang barangay sa Dumaguete. Nadestino kasi siya ng trabaho na malapit lamang sa bahay na nilipatan namin. Maliit pa lamang ang tindahan ko noon ng mga tuyo at tinapang isda na dinala ko rin mula sa inalisan naming lugar. May kapatid kasi ako na mangingisda, kaya naman mura palagi ang kuha ko ng mga isda na ginagawa kong tinapa at tuyo. Kaya nang lumipat kami ng tirahan, sinabi ko sa asawa ko na ipagpapatuloy ko ang maliit kong negosyo Papa Dudut. Tao po, pagtawag ng isang boses babae sa may pinto ng bahay. Sino kaya yung kumakatok? Unang araw pa lang natin dito ay may bisita na kaagad tayo. Wika ko. Kakatapos lang naming mag-ayos ng ibang mga gamit noon sa loob ng bahay. Oo nga no, pero pwede bang ikaw na lang ang humarap doon sa bisita na yon? Sisimulan ko na munang ayusin ang mga nakatambak na gamit sa kusina. Wika ni Jude na sinang-ayunan ko naman. Naglakad na ako papunta sa may pinto at binuksan yon. Good afternoon. Kayo yung bagong lipat dito sa bahay na ito, hindi ba? Tanong ng babaeng napagbuksan ko ng pinto. Oo kami nga, bakit mo natanong? Tugon ko. Wala naman. Ako kasi yung nakatira dyan sa tabi ng katapat ng bahay ninyo. Ses nga pala ang pangalan ko. Eto nga may dala akong biko para pang welcome sa inyo dito sa lugar namin. Pag-abot niya sa dala niyang pagkain. Naku salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Lara nga pala ang pangalan ko. Jude naman ang pangalan ng asawa ko. Kaya lang nandun pa siya sa kusina at nag-aayos ng mga gamit namin. Wika ko. Ganun ba? Saang lugar nga kayo galing? Tanong niya. Sa Zamboanga, doon kasi talaga kami nakatira. Wika ko. Ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? Tanong niya. Maglilimang taon na rin. Tugon ko naman. Wala kayong anak? Muling tanong ko.
Ha? Saad ko. Naku, pasensya ka na sa tanong ko ha. Napansin ko kasi na wala kayong kasamang bata. Kaya naisip ko kaagad na wala pa kayong anak. Sorry ha, na-offend ba kita? Tanong pa niya. Hindi naman, ayos lang sis. Pero tama ka, wala pa. Wala pa kaming anak ng asawa ko. Hindi na naman kami nagmamadali tungkol sa bagay na yon. Pagtawa ko naman. Naku Lara, mukhang kailangan mo na magmadali kasi parang hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Mahirap nang magbuntis kapag masyado nang matanda. Ikaw din, sige ka, komento naman niya. Ayos lang kasi hindi pa naman kami naiinip ni Jude. Alam namin na may perfect timing din pagdating sa pagbubuntis. Kaya hihintay na lang namin ang oras na yon. Tugon ko naman. Papadudot marami pang tinanong sa akin ang kapitbahay naming si Ces. Puro pag-uusisa sa buhay namin mag-asawa ang mga naging tanong niya. Yung iba doon ay sinagot ko. Pero yung iba ay dinadaan ko na lamang sa pagtawa para hindi masagot. Medyo naiilang na rin ako sa kanya noon at pasimple ko na siyang tinataboy. Paalis nang sabihin ko na may mga gamit pa ako na kailangang ayusin. Siyempre nagpasalamat naman ulit ako sa kanya para sabi ko na dinala niya sa bahay namin. Okay naman ang unang mga araw at linggo namin sa nilipatan naming lugar, papadudot. Mababait ang mga tao at friendly din sila. Nang magbukas nga ako ng tindahan ko ng mga tuyo at tinapang isda ay kaagad yung sinuportahan ng mga tao doon sa lugar namin. Sakto kasing walang ibang nagtitinda ng ganon sa amin noong panahon na yon. Kaya nagkaroon pa ako ng mga reseller. Mula din noon ay naging madalas ang pagpunta ni Ces sa bahay lalo na kapag nagbabantay ako ng tindahan. Nakikipagkwentuhan lamang siya tapos minsan ay nangihiram ng mga gamit sa bahay na hindi niya kaagad na isosoli. Hinahayaan ko na lamang kasi minsan ako na ang nahihiyang magpaalala sa kanya sa mga hinihiram niyang gamit. Hanggang sa isang araw ay dumalaw sa bahay ang isa naming kaibigan ni Jude na si Karina. Sa kabilang barangay lang pala siya nakatira tapos ay kakauwi lang galing sa Japan. Kaya naman ang makuha niya kay Jude ang address namin ay kaagad siyang pumunta para makipagkwentuhan at kumustahan sa akin. Kaagad din siyang nagpaalam na aalis na dahil kapatid niya lang din daw ang naiwan sa bahay nila para mag-alaga ng anak niya. Nang makalis naman si Karina ay sakto namang dating ni Ces sa tindahan ko. Bumili siya ng tinda kong tinapa at habang binabalot ko yon, nagsimula siyang mag-usisa tungkol sa akin. Hindi ba doon lang siya nakatira sa kabilang barangay? Tanong ni Ces. Oo, tama ka. Tugon ko naman. Okay. Sabi na siya yun eh. Yung nag-Japan tapos nagkaroon ng kung ano-anong trabaho doon. Mabuti sana kung disente ang trabaho niya doon. Ang wika pa ni Ces. Sorry ha, pero hindi ko maintindihan yung ibig mong sabihin. Naguguluhang wika ko. Eto naman, akala ko ba kaibigan mo yung Karina? Sigurado naman ako na alam mo rin ang mga kalokohan niya sa buhay. Lalo na pagdating sa mga naging malaswang trabaho niya sa Japan. Wika pa niya. Matinong babae si Karina. Kilala ko siya at alam ko ang maraming bagay na tungkol sa kanya. Pagtatanggol ko sa kaibigan ko. Matinong babae? Kaya ba naanak ka ng Hapon? Wika pa niya. Nagkamali lang siya ng taong minahal. Akala niya mabait yung Hapon na kinakasama niya pero hindi naman pala. Lahat naman tayo nagkakamali, hindi ba? Lalo na pagdating sa mga relasyon. At kagaya ng sinabi ko kanina, mabait na tao yang si Karina. Mapagmahal siya sa mga magulang, lalo na sa mga anak niya. Napakarami na niyang sinakripisyo para sa pamilya niya, kaya alam ko na mabuti siyang tao. Saka teka lang, akala ko ba hindi mo siya kilala? Kaya ka nagtatanong kanina tungkol sa kanya. Saan mo nakuha yung mga chismis na yan at tungkol kay Karina? Pigil ang inis na tanong ko. Hindi naman yung chismis. Narinig ko lang sa mga suki kong tindera sa palengke.
Pinag-uusapan kasi nila yung kaibigan mo nang minsang makita nila doon. Ayun nga, ang sabi nila malaswa raw ang trabaho niya sa Japan. Kaya ayun, natandaan ko ang mukha niya. Wika pa niya. Alam mo sis, hindi maganda yung pakikinig sa mga usapan at tungkol sa ibang tao lalo na kung hindi mo naman sila kilala. Kasi pwedeng makarinig ka ng mga bagay na hindi naman totoo tungkol sa kanila. Ayaw mo rin naman siguro na mangyari rin sa iyo yun, di ba? Yung ikaw naman ang pinag-uusapan ng iba. Ito na nga pala yung tuyo at tinapa mo, 120 lang lahat yan. Naiinis na turang ko. Yung mga tipo talaga ni Ses, ang kapitbahay na hindi ko masyadong gusto ang ugali, papadudot. Naramdaman ko na yon noong unang beses pa lamang siya na kumatok sa pinto ng bahay namin. Yung mga tanong niya ng pag-uusisa sa buhay naming mag-asawa ang hindi ko masyadong nagustuhan. Panay din ang tingin niya sa loob ng bahay namin na para bang chinecheck ang mga gamit na meron kami doon. Tapos yung mga sinabi niya pa na hindi maganda tungkol sa kaibigan kong si Karina. Gusto pa nga sana niyang magpatuloy sa mga sinasabi niya. Pero ako na ang pasimpleng nagtaboy sa kanya paalis ng tindahan ko. Alam ko kasi na wala talagang katotohanan ng mga sinasabi niya dahil matagal na kaming magkaibigan ni Karina. Oo, totoong naanakan siya ng isang Hapon pero naging kasintahan niya yon at hindi customer sa malaswang bar kagaya ng sinasabi ni Ses. Isa rin siyang receptionist sa hotel at hindi dancer o entertainer sa Japan. Hindi ko sigurado kung saan ba nakuha ng mga kakilala ni Ses ang chismis na tungkol sa kaibigan ko pero syempre hindi ko na mababago pa ang isipan nila tungkol sa negatibong sinasabi nila kay Karina, papadudot. Napapadalas na noon ang pagpunta ni Ses sa tindahan ko, papadudot. Kahit pa nga pinaparamdam ko sa kanya na hindi ko siya masyadong gusto na kausap, ay panay pa rin ang pakikipaghuntahan niya sa akin. Ayaw ko namang maging bastos kaya nagpapanggap na lamang ako na nakikinig sa kwento niya kahit wala naman akong pakialam sa kung sino man ang tinutukoy niya. Kapag bibili siya ng paninda ko, hindi pwedeng wala siyang sasabihin na tungkol sa ibang tao o kapitbahay namin. May isang beses nga na habang inaabot niya sa akin ang bayad, sabi nila niyang tinapa. May dumaan na matanda na nasa kabilang kalsada. Tinuro yon sa akin ni Ses at nagsalita na naman siya ng kung ano-ano tungkol sa tao na yon na hindi ko naman kilala. Pero kahit sinabi ko kay Ses na hindi ko kilala ang kapitbahay namin na yon, patuloy pa rin siya sa pagkukwento tungkol dito. Kung ilang beses itong nag-asawa, naanakan at nawala ng trabaho. Palaging ganon ang tema ng usapan namin basta si Ses ang nagsisimula ng chismisan, kwentuhan sa tindahan namin, papadudot. Dapat hindi mo na masyadong pinapansin yung mga sinasabi niya. Payo ni Jude nang makwento ko sa kanya ang tungkol sa mga sinasabi ni Ses. Hindi ko naman talaga masyadong binibigyan ng atensyon. Siya lang yung non-stop ang bibig pagdating sa mga chismisan. Pati nga yung kaibigan nating si Karina, nagawa na niya ng kwento. Napapailing na sabi ko. Bakit naman nasama pati si Karina sa kabilang barangay yung nakatira? Takang tanong ng asawa ko. Eto kasing si Ses, narinig daw sa mga suki niyang tendera sa palengke na malaswa ang trabaho ni Karina sa Japan. Kaya ayun, pinagkalat na niya kaagad. Nakita niya kasi na dumalaw dito si Karina sa bahay natin. Kaya nalaman niya na kaibigan natin yun. Ang dami niyang tinatanong at mga sinabi na hindi naman totoo tungkol sa kaibigan natin. Pagkukwento ko. Alam mo naman kasi ang isip ng iba sa panahon ngayon. Kapag nalaman nila na sa Japan nagtatrabaho ang isang tao, iisipin kaagad nila na malaswa ang trabaho nito. Wika pa ni Jude. Ayun na nga hindi nila kilala yung tao kaya dapat hindi sila nag-iimbento ng mga kwento. Tapos eto pa, hindi lang si Karina ang kinuwento ni Ses na puro negative ha. Pati na rin yung ibang kapitbahay natin.
Kung ano-anong hindi maganda ang sinasabi niya. Ang sabi ko naman. Matagal na rin kasi siyang nakatira dito sa barangay natin. Kaya siguro alam na niya ang halos lahat ng kwento dito. Wika pa ni Jude. Oo nga, kilala na niya ang halos lahat ng tao dito sa lugar natin. Pero sigurado naman ako na hindi lahat ng kinekwento niya tungkol sa mga kapitbahay totoo. Ewan ko ba, Jude? Nakakainis talaga madalas ang bibig ng babae na yun. Inis na turan ko pa. Papadudod, sinabi ng asawa kong si Jude na huwag ko na lamang gawing big deal ang ugali ng kapitbahay naming si Ces. Pero hindi ba nakakainis naman talaga yung mga tao na nanghihiram ng gamit tapos hindi marunong magsoli kung hindi mo pababawiin sa kanila? At mas nakakainis din yung mga taong mahiling magkalat ng chismis na parang ang hirap namang paniwalaan. Pero alam nyo pa kung ano ang mas nakakairita sa mga nangyari. Yung ginawa nilang tambayan ng mga kapitbahay ko ang harap ng tindahan ko at doon sila madalas na nagchichismisan. Naglagay kasi ako ng isang bangko na upuan sa tapat ng tindahan kasi nga minsan doon nagpapahangin ang mister kong si Jude. Pero etong si Ces, kapag may nakasabay na kapitbahay na bumili sa tindahan ko, sinasabayan niya rin ng pakikipagchismisan sa mga ito. Hindi naman ako nakikisali kasi madalas na hindi ko kilalang pinag-uusapan nila. Kaya lang syempre sa lakas ng boses nila ay naririnig ko ang mga sinasabi nilang negatibo tungkol sa ibang tao. Lalo na noong may kinuwento si Ces tungkol sa bagong lipat na kapitbahay. Ang sabi niya mag-asawa raw ang nakatira doon pero hindi hamak na mas matanda ang lalaki sa babae. Sinabi niya pa na pinipirahan daw ng lalaki ang asawa nito. Uy sis, grabe ka na ha? Saway ko pa sa kanya. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko na mukha talagang mas matanda yung babae kaysa doon sa lalaki. Mas mukha silang magnanay kaysa mag-asawa. Wika pa niya. Pero hindi ka naman sigurado kung totoo na pinipirahan lang ng lalaki yung asawa niya. Kaya dapat hindi ka nagsasalita ng ganun, ang sabi ko. Sus, madalas naman kasi na ganun talaga ang nangyayari kapag matanda o pangit. Pero mayaman ang asawa ng isang tao. Baka nga puro anak lang ng lalaki sa ibang babae yung bata na kasama nila. Dagdag pa niya. Tigilan mo na nga yan sis. Hindi na maganda yung sinasabi mo tungkol sa kanila. Seryosong muling saway ko. Ikaw ba Lara? Buti hindi kayo nag-aaway ng asawa mo kahit na wala pa kayong anak. Biglang baling ni Ces sa akin. Sinabi ko naman na sa'yo diba, hindi kami nagmamadali ni Jude. Kung hindi pa nakalaan na magbuntis ako ay ayos lang yun. Tugon ko. Pero nagpa-check up ka na ba o kaya si Jude? Kung sino man sa inyong dalawa ang may problema, pag-uusisa pa niya. Dating irregular ang menstruation ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako magkakaanak. Nang magpa-check up kami ni Jude, wala naman daw problema sa aming dalawa. Hintay-hintay lang daw kami at makakabuo rin kami ng asawa ko. Kwento ko. Naku, edi ikaw pala talagang may problema Lara. Biglang sabi niya. Hindi naman talaga problema yun sis. Kasi nagamot ko na nga hindi ba. Doktor na rin na nagsabi na pareho kaming walang diferensya ni Jude. Para hindi makabuo ng bata. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa dyan. Magkakaanak kami kapag pinagkaloob na sa amin ng Diyos. O eto na yung tinapa mo. 80 pesos lang yan kaya bayaran mo na kasi ang dami ko pang gagawin dito sa tindahan ko. Ang wika ko naman. Papadudot medyo hindi ko na napigilan ang inis na nararamdaman ko dahil sa pag-uusap namin na yun ni Ces. Sa umpisa pa lang na nagkwento siya tungkol sa bago naming kapitbahay ay hindi ko na gusto ang mga sinasabi niya. Lalo na ang panglalait niya sa mga ito. Ano ba namang pakialam namin sa buhay ng ibang tao para pag-usapan namin sila, hindi ba? May sarili kaming buhay na dapat asikasuhin kaya dapat na hindi namin sinasayang sa pagchichismisan tungkol sa iba ang oras namin. Tapos ang mas kinakainis ko pa, yung pag-uusisa na naman tungkol sa amin ang asawa kong si Jude.
Oo, gusto na rin naming mag-anak ng asawa ko noon, pero anong magagawa namin kung hindi pa pinagkakaloob sa amin ng poong may kapal na magkaroon na kami ng anak? Saka isa pa sinabi ko naman na kay Ses na nakapagpa-check up na kami ng asawa ko at sa doktor na mismo nang galing na pareho kaming walang diferensya ni Jude. Pero itong si Ses, nakapagdagdag kaagad sa kinuwento ko sa kanya kahit harap-harapan pa kaming magkausap noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong foundation ba ang gamit ni Ses at medyo makapal talaga ang mukha niya, Papa Dudut. Pasensya na kung ganito akong magsalita pero yun talaga ang nararamdaman ko sa kanya noon. Kahit sinabihan ko na siya na hindi magandang ugali ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao ay patuloy pa rin siya sa pagkukwento tungkol sa mga buhay ng kapitbahay namin. At patuloy rin siya sa pag-uusisa tungkol sa buhay ko. May mga sinasabi pa siya noon na dapat daw ay magpatingin ako sa ibang manggagamot o kaya ay albularyo para magamot ang sakit ko na hindi magkaanak. Doon na talaga ako mas nagtimpi sa ugali niya. Hanggang sa isang araw ay medyo napagtaasan ko na siya ng boses. At sinabi ko na huwag siyang nakikialam sa buhay namin ng asawa ko. Na huwag niyang panghimasukan ang mga plano namin ni Jude kasi hindi ko pinapakialamanan ang buhay nilang mag-asawa. At mula noon ay hindi na siya masyadong bumili o pumunta sa tindahan ko. Kaya lang ay nakarating sa akin ang bagong chismis na pinagkalat ng Martes kong kapitbahay. Lara, nakakita ka na ba ng halamang makabuhay? Tanong ng isa ko pang kapitbahay na si Meryl. Hindi pa pero alam ko ang halaman na yon. Bakit mo natanong? Tanong ko rin. Meron kasing ganung halaman ng hipag ko. Gusto mo ba na ihingi kita sa kanya? Malaking tulong kasi yon para mabuntis ka kaagad. Para hindi na rin kayo nag-aaway pa ng asawa mo. Wika niya. Ha? Nag-aaway? Nag-aaway kami ni Jude? Saan mo naman narinig yan, Meryl? Pagtataka ko. Kay Ses? Ang sabi niya na kwento mo raw sa kanya na may diferensya ka sa ovaryo mo. Kaya hindi pa rin kayo nagkakanak ni Jude. Saka madalas niyo daw na pinag-aawayan yung tungkol sa pagiging baog mo na gusto mong gamutin. Tugon niya. Hindi ako baog, Meryl. Ano ba naman yung si Ses? Kung ano-anong chismis ang pinagkakalat tungkol sa akin. Wala naman akong sinabing mga ganyan sa kanya at mas lalong hindi namin pinag-aawayan ni Jude ang tungkol sa bagay na yun. Inis na sabi ko. Naku, pasensya ka na ha. Narinig ko lang naman yun kay Sis. Kaya naging concerned ako sa inyong mag-asawa. Lalo na sa'yo. Mabuti pa kunin ko na yung binili ko kasi kailangan ko na rin palang umuwi. Bigla namang paalam niya. Grabe, Papa Dudut. Hindi ko ine-expect na pati ako ay gagawa ng chismis ni Sis sa mga kapitbahay namin. Ganun pala yung feeling kapag ikaw naman ang pinagchichismisan ng ibang tao. Nakakainis sobra. Pero ang mas nakakagalit doon ay kapag hindi naman totoo ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Wala naman kasi talaga akong sinabi kay Ses na nag-aaway kami ni Jude at mas lalong wala akong binanggit na baog ako dahil hindi yon totoo. Sa bibig ni Ses unang nanggaling yon na kaagad kong kinontra. Ang hindi ko alam ay ilang beses niya pa palang sasabihin yon tapos sa ibang tao pa. Lahat naman siguro ng mag-asawa ay gustong magkaanak, Papa Dudut, at kasama na kami doon ni Jude. Pero hindi naman kami nagmamadali at naiinip. Kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko sa nagtatanong sa akin. Nakakainis lang kasi mas naiinip pa ang iba kesa sa aming mag-asawa. Nakikialam pa sila sa mga plano namin kahit na hindi naman sila bahagi ng buhay namin ni Jude. Nang malaman nga ni Jude ang tungkol doon ay sinabihan niya na lamang ako na kumalma at pinaalalahanan na huwag gumawa ng gulo. Pero sobrang hirap talagang kumalma kapag ikaw na ang pinagchichismisan, Papa Dudut. Dahil naabutan kong nagchichismisan sina Meryl at Ses na ako lang naman ang topic nila. Kaya hindi ko na napigilan pa na awayin si Ses. Lara, mabuti pa tumuloy ka na lang dyan sa palengke. Mamamalengke ka pa hindi ba kaya may dala ka pang bayong?
pag-awat ni Mary sa nabubuong tensyon sa pagitan namin ni Ces. Hindi Meryl, kasi kailangan nang matigil ang pagiging tsismosa ng kaibigan mo, pagmamatigas ko. Hoy, grabe ka na sa sinasabi mo Lara ha, saway niya sa akin. Ikaw ang mas grabe Ces, kung ano-ano mga pinagkakalat mo na chismis sa akin tapos ikaw pa ang nagagalit ngayon. Tugon ko. Bakit? Totoo namang wala kayong anak ng asawa mo. Kahit na ilang taon na kayo nagsasama, wika pa niya. Oo pero hindi totoong baog ako. Ang hirap sa'yo, ginagawa mo ng libangan niyang pagpapakalat ng mga peking kwento o balita sa ibang tao. Ang sabi ko pa. Kunwari ka pa nakikinig ka rin naman sa mga kinikwento ko tungkol sa mga kapitbahay natin kapag nandun ako sa tindahan ninyo. Wika niya. Dahil walang tigil yung bibig mo sa pagsasalita kapag nandun ka. Kaagad na tugon ko. Ses, sali ka na. Tama na yan, umuwi na tayo kasi tapos na tayong mamalengke. Paghila ni Meryl sa kaibigan niya. Hindi, akala mo kung sino tong babaeng ito? Kunwari ka pang bait-baitan dyan, bulyaw niya sa akin. Hindi ako nagbabait-baitan, eto na talaga ang ugali ko. Hindi kagaya mo na plastic na tsismosa pa. Hindi ka na nga nagbabalik ng mga gamit sa bahay na hinihiram mo sa akin. Tapos nagkakalat ka pa ng kasinungalingan tungkol sa akin. Anong tawag mo doon, di ba? Tsismosa. Kaya pwede ba ayusin mo na yung ugali mo? Dahil nakakaperwisyo ka na ng buhay ng ibang tao. Kaya pwede ba itigil mo na yung pagkakalat ng chismis kasi pwede kitang idemanda ng dahil dyan. Tandaan mo yan ha? Sigaw ko sa kanya. Papadudot tuluyan na nga kaming nagkasigawan noon ni Ces sa may waiting shed na nasa may labasan lang ng palengke. Muntik pa nga yung mauwi sa pisikala na sakitan. Kung hindi lang may dumating na barangay tanod na umawad sa amin at dinala kami sa malapit na barangay hall. Doon kami muling nagtalo at nagkasigawan pero ang barangay captain na ang umawat sa amin. Tinanong niya kung ano ang problema namin ni Ces at nagsisigawan kami ng ganon. Sinabi ko naman kaagad kay kapitan ang lahat ng isyo ko kay Ces at kaagad ding pinagtanggol ni Ces ang sarili niya. So pilit na lamang kaming pinagbati ni kapitan para lamang matapos na ang gulo na yon. Mula noon papadudot ay hindi na kami masyado pang nagpapansinan ni Ces sa lugar namin. Hindi na nga rin niya sinoli sa akin ang mga gamit sa bahay na hiniram niya. Siya na rin kasi ang umiiwas sa akin sa tuwing nagkakasalubong kami sa daanan. Siguro ay nahiya na lang din siya kasi nga kalat na lalo sa barangay namin ang pagiging tsismosa niya. May iba kasi akong customer sa tindahan na nagkukwento sa akin ng sama ng loob nila kay Ces. Kaya pati raw sila ay sinisiraan ni Ces sa ibang tao. Ginawa ng kwento at pinagchichismisan. At dahil ayoko na rin na lumaki pa ang gulo na yon ay nakinig na lamang ako sa mga hinaing nila at hindi na gumagatong pa. Ayoko kasi na mabansagan ako na tsismosang tindera ng tuyo at tinapa sa lugar namin. Kaya hinayaan ko na lamang na sila na nang sila ang magsalita. Ang nakakatuwa lang papadudot bago matapos ang taon na yon ay pinagbuntis ko na rin sa wakas ang anak namin ni Jude. Sobrang tuwang-tuwa talaga kaming mag-asawa lalo na nang isinilang ko na ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ngayon ay magtatatlong taon na ang anak namin ni Jude, hindi pa rin kami nagpapansinan ni Ces. At okay lang sa akin yon kasi ang mahalaga naman, tahimik at masaya ang buhay ko kasama ang pamilya ko. Salamat po pala papadudot sa pagbabasa nitong sulat ko at sana may napulot ding aral ang ating mga kaistorya sa kwentong ibinahagi ko ngayong araw. Lubos na gumagalang, Lara. Ang pag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao ay hindi magandang libangan. Mapatotoo man ito o hindi. Dapat na hindi tayo nakikialam sa buhay ng iba. Siguro nga nakakaaliw minsan na malaman ang mga bagay na tungkol sa kanila. Pero kung ilalagay mo ang sarili mo sa katayuan ng taong pinag-uusapan, matutuwa ka ba? Maraming salamat sa ating letter sender na si Lara sa pagbabahagi niya ng kwento ngayong araw. Tunay namang nakapag-iwan ng aral ang kwento mo, Lara, sa ating mga kaistorya na nakapakinig ng iyong sulat.
dahil hindi kailanman na dapat na ginagawang katuwaan ng buhay ng ibang tao. May sarili tayong buhay na dapat ayusin at i-focus at hindi natin dapat aksayahin ang oras natin sa mga bagay na wala naman tayong mapapala. Okay din ang ginagawa mo na pagputol sa naging samahan ninyo ni Ses. Walang masama kung bibigyan mo ng peace of mind ang sarili mo sa pag-aalis ng mga taong wala namang naitutulong ng mabuti sa buhay mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe din po sa Gian Giana Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.